ni Mary, si Jesus Christ. Aware na siya, nataglay niya
steadfast love. The Lord is good to all, and His mercy is over all that is made. Ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang katangian. Steadfast in love. Ang Ama ay mabiyaya kay Jesus, hindi dahil siya'y nangangailangan nito, kundi siya'y mabuti sa kanyang mga nilikha. Paano pa kaya sa kanyang minamahal na Diyos anak? God showed favor to His favorite Son as the apple of God's eye. Jesus received upon grace so that He might impart to His people grace upon grace. Diba? Sa Philippians 2:9 ay pinakita sa atin ni Pablo na ang Diyos ay tinaas si Jesus at pinagkaloob sa Kanya. Sa English, freely gave or bestowed or ekarisato, verb na nagmula sa word na charis. Nung si Jesus ay itinaas upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, ay pinagkaloob sa Kanya. Pinagkaloob ng Diyos ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Hindi dahil sa Kanyang pagsunod, kahit maging hanggang doon sa Kanyang kamatayan, doon sa krus ng Kalbaryo. At parehong salitang Greek na ginamit din sa Philippians 1:29 na kung saan ipinagkaloob sa mga mananampalataya, freely, graciously given, para sa mga nanampalataya kay Jesus. Alang-alang sa Kanya at manampalataya sa Kanya. According to Gerhardus Voss, isa siyang Dutch American Calvinist, sabi dito, Ekarisato means that God bestowed it as gracious gift, not of course in the specific sense of the word grace, implying that there was any unworthiness in Christ which God has to overlook, but in the more general sense, implying that this was an act in which the graciousness, the kindness of God manifested itself. Malinaw na pinakita sa atin dito na ang biyaya ay hindi lamang sa mga hindi karapat-dapat. Pinagkaloob ito ng Diyos kay Jesus dahil kailangan niya ng biyaya. Diba kung ating matatandaan, siya'y nabuhay sa mundong ito nang wala ang kanyang sarili kapangyarihan bilang Diyos anak. Kinakailangan niya ng banal na spirito. Napag-aralan natin yan kay Kuya Alan about sa companion of Christ. Alam natin na si Jesus Christ ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos sa panahon na ito. His human nature was sanctified and filled with graces. The fruit of the Spirit, Galatians 5:22, is more abundant in Christ than all of His people on earth combined. So, alam natin na dahil si Jesus ay puspos ng banal na Espiritu panahon na iyon, alam natin na tinataglay niya ng higit ang banal na ang bunga ng Espiritu ng higit sa mga tao na nandito sa mundo ito. Ang buong puso, kaluluwa, pag-iisip ay binigay ni Jesus sa Diyos. Kaya naman habang siya'y nasa mundong ito, ay kinakailangan niya ng biyaya nang sa ganun, ma-enjoy niya yung fellowship niya sa Ama. Kung paano ang tao ay hindi magagawang magkaroon ng communion sa Ama kung wala ang banal na Espiritu, ganun din naman kay Kristo. Habang na siya ay nasa kanyang human nature, kinakailangan niya ng banal na Spirit para makapag-commune sa Ama. So makikita natin dito yung Trinitarian work dito sa redemptive history. Diba? Makikita natin yung plano ng Diyos at ito ay kamangha. So yan yung ibig sabihin ng favor ng Diyos kay Kristo dito. Pangalawa, dito naman tayo sa topic ng Christ development. Yan. Katulad ng verse na binahagi ko kanina sa Luke 2 verse 52, ay pinakita sa atin na si Jesus bilang bata ay lumago sa karunungan. Si Jesus ay lumago bilang bata hanggang sa kanyang pagtanda. In the manner that this can be called
development. I-develop physically, intellectually, and spiritually. At maging ang mga tao ay nasaksihan dito. At nabasa natin sa verse na ito ay mga tao ay nagalak din sa Kanya. Habang siya ay lumalakad sa mundong ito, ay embodiment niya siya ng kautusan at ng kawikaan. In-exercise niya yung karunungan niya na nararapat sa sitwasyon, di ba? Nakita natin kung gaano siya katalino sumagot sa mga Pariseyo sa kanilang mga tanong, di ba? Siya lang ang batang nabuhay na hindi nagkasala. Di ba tulad sa lagi nating naririnig na illustration ni Pastor George, di ba? Bagamat yung bata ay cute, bagamat yung bata ay adorable, di ba? Pero na dinidescribe pa ito na parang anghel daw. Totoo ba yan? So, ayun daw yung description sa mga bata. Pero meron silang makasalanang puso. At sinabi yan, di ba, sa Psalms 51 verse 5, bago pa ako, nasa sinapupunan pa lamang ako ng aking ina. Ako ay makasalanan na. So, away tayong lahat dito. Sa murang edad ay nakikita natin ang kanilang makasalanan puso. Di ba? Nakikita natin sila kung paano maging makasarili, maging sinungaling. Sino nakatabig ng base, hindi po ako yan, ma. Di ba? Nakita natin sila sa iba pang mga kasalanan na hindi natin imagine na pwede nilang gawin. Pero si Christ hindi siya nagkasala. As the only sinless child who has ever been born into this world, Jesus not only developed into a man by growing in wisdom and in knowledge, but along the way, He also sanctified every age. Sabi nga ni Father Irenaeus, isa siya sa mga early church father. Sabi dito, being a master, therefore, he also possessed the age of a master, not despising or evading any condition of humanity, nor setting aside in himself that law which he had appointed for the human race, but sanctifying every age by that period corresponding to it which belonged to himself. For he came to save all through means of himself. All I say, who through him are born again to God. Infants and children, and boys and youths, and old men, he therefore passed through every age, becoming an infant for infants, the sanctifying infant, by those who are of this age, being the same time made to them an example of piety, righteousness, and submission, a youth for youths, becoming an example of youths to youths, and thus sanctifying them for the Lord. So yung mga tanong na pwede mong maligtas ang isang batang paslit, pwede. Kahit gaano pa ito kabata. Pinakita ito na si Jesus, mula sa kanyang pagkabata ay hindi nagkasala at sinunod niya ang kalooban ng Diyos. At maging ang mga bata ay pwedeng manampalataya kay Jesus. Pwedeng lumapit sa kanya. So may kakilala ako na isa sa naging member sa atin dito na 4 years old siya nung naging Kristo. Walang imposible sa Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Dahil si Jesus ay progressively naging banal sa kanyang pagtanda, ay may kakayanan din iligtas ang mga sanggol, bata, at matatanda. Hindi lamang yun, sa stages ng buhay ni Jesus ay hinarap din niya ang iba't ibang temptasyon. Sa stages na ito ay makikita natin kung paano lumaban siya. Hindi lamang natin ito makikita sa panahon na kung saan tinempt siya ni Satan dun sa wilderness, di ba? Sa lahat ng kanyang paglakad, nariyan ang Diablo. Tinitempt siya sa lahat ng pagkakataon. Pero kailanman, hindi siya nagkasala, di ba? At kahit maging bata, nung bata siya, nung tinempt siya siguro, hindi siya nagkasala kahit minsan. Diba? The obedience of Christ rendered at each age was pleasing to God, and this explained how Jesus could be said to have pleased God more and more as He lived on earth. Now, the question is, paano na-please ni Christ ang Ama? So, dyan naman tayo tutungo sa ating ikatlong topic, God's favor upon Christ.
nakatala sa salita ng Diyos kung paano binigyang lugod ng Panginoong Jesucristo ang Ama. Halimbawa, ang sinabi ng Ama sa kanyang baptism bago siya magsimula sa kanyang ministry, ay sinabi ng Ama sa kanya, "You are my beloved Son, with you I am well pleased." At ito rin yung sinabi, ito rin yung eksaktong word na sinabi sa nung kanyang transfiguration na kung saan ay sinabi kay Pedro, yung tatlong kaibigan ni Jesus, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Alam natin na ang Diyos Ama ay nagalak kay Jesus. As the eternally begotten of the Father, the Son is the complete object of the whole love of the Father. Siya ang kanyang anak. Sa madaling salita, ay mahal ng Ama si Jesus eternally, unchangeably, and infinitely. Kung paano ito ay totoo sa eternity, ay ganito ito katotoo habang siya ay nandito sa mundong ito, di ba? The creation and His acts toward creature are the ultimate for the glory of with human nature na mababasa natin sa Colossians 1:16-18. Mababasa din natin sa Colossians 1 verse 2. "For Him all things were created, things in heaven and on the earth, visible and invisible, whether throne or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him." Dahil minamahal ng Diyos, o minamahal ng Ama si Jesucristo, ay dahil kabilang tayo kay Jesus, tayo bilang iglesia, mahal niya din, ay mahal din tayo ng Ama dahil tayo ay na kay Kristo. Pero ang mababasa sa Luke 2:52 na ang pagmamahal ng Ama kay Kristo ay lumago. Paano nangyari yun? Makikita madalas natin dito na dinidistinguish ng theologian ang patungkol sa unconditional love at conditional love kay Jesus. Ito yung tinatawag na ng mga theologian na benevolent love o at love of complacency. Yung benevolent love, ito yung unconditional, at yung love of complacency, ito yung tinatawag na conditional. No? So sa Luke 2 verse 52, ay mapupol dito yung tinatawag na love of complacency. Jesus increased in favor, grace with the Father. So, kailangan ba na gawin ito ni Christ para mahalin siya ng Ama? Siyempre hindi. Para itong katulad ng isang magulang sa kanyang anak, di ba? Aware yung magulang kung gaano niya kamahal ng kanyang anak nung ito'y pinanganak, nung ito'y nilabas niya. Wala ibang magmamahal ng higit sa mga tao na nakapaligid sa kanya, kundi yung sarili nilang mga magulang. Pero yung pagmamahal na meron, yung magulang sa kanyang anak, ay nagde-develop. Kung nakikita ng magulang na itong anak na ito ay sumusunod, nagpapakita ng mga bagay na ikalulugod ng kanyang magulang, syempre mas lalo ito higit na matutuwa. John 10 verse 17, "The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again." So, nakita ng Ama yung ultimate na pagsunod ni Jesus nung siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nung ininom niya yung kopa ng kamatayan. Diba? Goodwin notes, isa rin to sa mga theologian, na it is spoken in relation unto his fulfilling his command formerly mentioned, which is laying down his life, as if God should love Christ, the better for the love is shown to us. There no doubt about the love of the Father in Christ. Diba? Katulad ng illustration ko sa inyo kanina, sa kanyang magulang sa kanyang anak. Ngunit dahil sa pagsunod niya sa utos ng kanyang Ama, sa kanyang mga salita, at sa plano ng pagliligtas sa mga kasalanan, na katulad natin, nakaakibat dito ay pagmamahal ni Jesus sa atin, ay mas lalo lumago at umigting ang pagmamahal ng Ama
kay Jesus. God delights in His Son, not necessarily because He is His Son, but voluntarily because Christ obeyed the Father perfectly and brings delight to the Father. Kaya naman inuutos din ng ating Panginoong Jesucristo sa ating na kanyang mga alagad, if you keep my commandment, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide His love. So mga katanungan sa mga nandito ngayon, are you still abiding in Christ's love? Kasi kung wala na tayo sa pag-ibig ni Jesus, wala na tayo, hindi na natin ginaganap ang kanyang kautusan, ang kanyang kalooban, ay lilalayo din natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Dahil totoo ang sinabi sa Psalms 5 verse 12, for you bless the righteous, O Lord, you cover him with favor and shield. Makakasiguro tayo na kinalugdan ng Ama si Jesus sapagkat sinabi ni Jesus na ang kanyang pagkain ay ang kalooban na nagsugo sa akin. Na aking tapusin ang kanyang gawain. Makakasiguro tayo, nakalulugdan din tayo ng Ama kung ating ginagawa ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Jesucristo. Thus the Father has a twofold love for Christ, natural, infinite, and eternal love of His person, for He is the divine Son, and the love of the God-man in His mediatorial role, as He obeyed the Father perfectly and learned obedience as He suffered on the cross. Mababasa natin yan sa Hebrews 5 verse 8. Pagtungo naman tayo sa ika-apat nating topic, Christ's life. Tulad ng tanong ko kanina, kamusta kaya si Jesus nung nandito siya sa mundong ito? Lalo na yung mga kabataan niya, malamang sa mura niyang edad, marami na siyang kabisadong verse. O possible, marami na, kabisado niya na rin yung Bible, di ba? Kasi we all know kung gaano siya katalino. Diba? Siguro nung bata siya, marami din siyang pinagdaan ng mga pagsubok. Kasi iba yung si Jesus habang nandito siya sa mundo ito. Hindi siya katulad ng ibang bata. Pero yung panahon na yun, siguro nakakasiguro tayo na hindi siya nagkasala at naipasa niya lahat ng mga pagsubok. Kaya naman, yung pagmamahal ni Jesus, yung pagmamahal ng Ama kay Jesus, ay mas lalo lumago dahil lubhay siyang nalugod sa kanyang pagsunod. Yung mga halimbawa na makikita natin sa buhay ni Jesus sa kanyang ministry bilang Messiah. Alam natin sa Luke 4, verse 1 to 13, na kung paano si Jesus ay tinukso, di ba? Dumaan siya sa temptation. Paano hindi magagalak ang Ama kung ang kanyang bugtong na anak ay nauunawaan ang kanyang salita at ina-apply ang kanyang salita na merong dependence sa Diyos. Paano siyang magagalak na bagamat si Jesus ay nagugutom, bagamat si Jesus ay nahihirapan dahil sa tentasyon, na bagamat si Jesus ay ilang araw nang tinutokso at nag-iisa sa ilang, dumipende siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Dumipende siya sa Ama. Paano hindi magagalak ang Ama sa kanya? Alam natin na lumaban si Jesus sa tukso sa pamamagitan ng kanyang salita. Ginamit niya ang kapangyarihan ng banal ng Espiritu at sumunod siya sa Ama. Paano hindi magagalak ang Ama sa Gethsemane nang si Jesus ay hinarap niya ang pagsubok na mas mahirap pa sa lahat ng pinagdaanan niya, maging sa ilang. Nanalangin siya, umiyak, at pinagpawisan ng dugo, di ba? Nakita natin yun nung time na yun.
At may panalangin siya, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Magbabasa natin ito sa Hebrews 5 verse 7. During the days of Jesus, He offered up prayers and petition with fervent cries and tears the one who saved Him from death. And He was heard because of His reverent submission. Pinakinggan siya ng Diyos. Pero bagamat may kakayanan siyang sagipin ang kanyang anak sa kamatayan, ay pinili ng Ama na hindi alisin ang kopa. Hindi natin malubos na maunawaan ang nararamdaman ni Jesus nung panahon ito, kung gaano kabigat at kasakit na hindi payagan ng Ama na hindi inumin ni Jesus, na hindi inumin ni Jesus ang kopa. Ngunit tinanggap niya at ininom niya ito ng may pagpapasakop na sinasabi, Yet not my will, but yours be done. Yet not my will, but your will. Let us remember the salient fact that that the Father would soon abandon His beloved Son, in whom He found such delight. Makikita din natin dito yung analogy ni Mark John sa paglapis ni Jesus patungo sa krus. Ay kabaligtaran ng ginawa ni Adan sa hardin ng Eden. Diba? Yung analogy niya dito. So, alam natin na lumikha ang Diyos ng punong kahoy na pwede nilang makain. Ngunit kinain ni Adan ang puno na hindi pwedeng kainin. Kinain niya yung tree of knowledge of good and evil. And the rest is history. Kinain niya ito at ito'y nagdulot ng kamatayan. At ang kabaligtaran nito, yung paglapit ni Jesus doon sa puno na siyang naging dahilan ng pagpasok ng kamatayan sa sangkatauhan. Ang paglapit ni Adan ang paglapit ni Adan sa puno upang kainin na nagdulot sa kanyang sa mga kamatayan ng sangkatauhan. Ang paglapit ni Jesus naman sa puno ng krus ang nagdulot ng buhay sa mga nanampalataya sa Kanya. Yan yung kabaligtaran nun. Kung paanong ang pagkain ni Adan doon sa punong kahoy ay nagdulot ng kasalanan, ang paglapit ni Jesus sa krus upang mamatay ay nagdulot ng katwiran. Tayong mga nandito ngayon, nasaang parte na ba tayo? Na kay Adan pa rin ba tayo o nasa ikalawang Adan na ba tayo? Sapagkat, kung nasa unang Adan pa rin tayo, sigurado ang kapatutunguhan natin ay kamatayan. May naalala ako isa sa mga quotation na nabanggit sa akin. Kaya daw hindi pinakinggan ng Ama ang panalangin ni Jesus na umiwalay o maalis sa kanya yung kopa at hindi niya inumin ay upang mapakinggan niya ang mga panalangin ng mga nakikinig, mga mananampalatayang nangangailangan ng kaligtasan. God always pleased with Christ while He ministered on earth. But there was a completeness to His work on the cross, signified by the words, "It is finished." Such finished work provided the basis of God's new work of creation, of which He could say that it is very good. In relation to His death on the cross, God was never more pleased with His Son than He was most angry with Him. Ang pinaka nagbigay ng kaluguran sa Ama ay nung inupad ni Jesus ang kanyang tungkulin at sinabi niya, "It's finished." Teteles tayo, di ba? Lastly, Christ's bride. So, alam natin, bilang mga mananampalataya, tayo ang
babaeng ikakasal kay Kristo. So paano itong mga katotohanan na ito na ating pinag-aralan ngayon ay ma-apply sa buhay natin? Tayo bilang mga mananampalataya ay nakatanggap din ng unconditional love from the triune God. Ganon din ng pagmamahal dahil ang Diyos ay nalugod sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Malinaw na sinabi sa atin na maaari din nating ma-please ang Ama dahil na-please ni Jesus ang Ama habang siya'y nandito sa lupa. Dahil sa ating union kay Christ, ngayon ay inuutusan tayo na maging pleasing sa harap ni Kristo. Madalas mababasa natin to sa sulat ng mga apostol. Philippians 4:18, Colossians 3:13, na hindi ko na po ilalagay dito yung mga verse. Hebrews 13 verse 21, Romans 8 verse 8, Romans 14 verse 18, at 1 Thessalonians 4 verse 1. Tayong mga mananampalataya, nagtatanong, paano kaya natin mapiplease ang Panginoon? Madalas gumagawa tayo ng sarili-sarili nating mga pamamaraan upang gawin yon. Pero nakakalimutan natin na ang tanging nakapagbigay lamang sa Ama ng kaluwalhatian ay si Kristo. So ang dapat nating bigyan ng pagluluwalhati ay ang Kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagluluwalhati sa Kanya, sa pagliligtas niya sa atin, sa pamamagitan ng kamatayan ay maluluwalhati din natin kung ating pinapagimbanal ang ating mga sarili. If you love me, you will obey my commandment. Our desire that in all things Christ should have the preeminence should move us to please Him more and more, knowing that we can grow in wisdom and in favor with God. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5 verse 2, so we make it our goal to please Him, whether we are home, in the body, or away from it. Our desire that in all things, in Christ should have preeminence, should move us to please Him more and more, knowing that too, can we grow in wisdom and in favor with God. Parang nabasa ko, nasabi ko na kanina yan. Magagawa lamang natin siyang ma-please kung ating ginagawa ang Kanyang kalooban. So ang tanong natin sa mga nandito, kinikilala niyo pa ba si Kristo sa pamamagitan ng devotion? Sa pamamagitan ng ating sariling meditation sa Kanyang salita? Kinikilala pa ba natin siya sa pag-gather natin sa iglesia, sa fellowship? Kinikilala pa ba natin siya sa mga means of grace na meron tayo? O lumalayo na tayo? Dahil kung lumalayo tayo sa pag-ibig ni Kristo, lumalayo tayo sa Diyos. Bilang pagtatapos, next po. Sabi ni James Smith calls believer, our principal business on earth is to please God. This is the grand end of our creation. We were formed to glorify Him. This was a great design in our redemption to show forth His praise on this one object. Our attention should be fixed to this end. To this one end, all our efforts should be directed. Diba? Yan yung tanong sa Catechism. What is the chief end of man? To please Him and to enjoy Him forever. To glorify Him and to enjoy Him forever. Now, paano natin siya mag-glorify kung tayo mismo ay umaayaw sa Kanyang salita? Naway, tandaan natin, na i-fix natin ang ating paningin kay Jesus na siyang may kakayanan lamang na makapagbigay sa atin ng karunungan, makapagbigay sa atin ng kakayanan na sumunod sa Kanya upang maging kamukha natin siya at mabigyan lugod natin ang Diyos dahil dito. Yun lamang po, at kung may katanungan po tayo ay don't hesitate to give question. Ayan po. To Pastor George. Hello. Don't hesitate daw, sabi ni ni Echo. Natanungin siya.
Sige, may mga tanong kayo, mga kapatid. Doon sa topic niya ngayon, Christ growth. Si Jesus ay lumago. Any question or any comment doon sa tinalakay natin? May binanggit dito kanina si Econ. Gusto ko lang ding dagdag clarification yun, yung sinabi ni Mark Jones. Actually, mga theologian lang naman nagsasabi nun. Yung mga term kasi minsan nakakalito eh. Yung Father daw, meron siyang tinatawag na benevolent love kay Jesus. Yun yung sinasabing unconditional love. Tapos meron din siyang complacency love. That is conditional. Pagka tinignan natin, parang nakakalito. No? Parang sinasabi nung ni Mark Jones na yung unconditional love ng Ama kay Jesus, talagang love niya na ang kanyang anak. Wala nang duda doon. Pero yung complacency, ang ibig lang sabihin nun, pag sumunod si Jesus doon sa redemptive plan, na siya ang magiging tagatubos, kung siya ay susunod sa kalooban ng Ama, hanggang sa siya ay maging isang manunubos ng mga makasalanan, doon magiging mapufulfill yung sinasabing complacent love. Ibig sabihin, magiging mas mamahalin siya ng Ama. Ngayon, siguro ito magandang illustration to. Sinabi ko naman kay Eko to kahapon. Ang illustration lang natin, para maintindihan natin yung gamit na yun. Yung tayo mga magulang, mahal natin yung mga anak natin di ba? Wala naman talagang duda dyan No? Pero ba rito hindi nila mahal ang mga anak nila? Yung kahit anong kulit. No? Katulad halimbawa, yung mga bata, makukulit, di ba? Ang nagpupuyat. Pero mahal natin sila. Walang kondisyon yun. Pero pag naging masunurin sila, mas matindi rin yung mararamdaman nating pagmamahal sa kanila. Yun yung sinasabi ni Mark Jones na yung love ng God, ng Father kay Jesus, ay naging lalong umigting noong sumunod si Jesus doon sa kalooban ng Ama. Okay? So, okay, meron pa ako kayong gustong liwanagin o itanong kay Eko. Ito, Eko, tanong ko sa'yo. Kasi binanggit mo naman kanina na si Jesus ay bride. Ano? Christ bride. Tayo. Tayo. So tayo daw ay yung mga babaeng ikakasal. At si Jesus yung ating bridegroom. So magkakaroon ba talaga ng kasalan na mangyayari? Kasi yan ang paniwala ng mga dispensationalist at ng ibang grupo na pagdating daw ng araw, o lalo na ng nung maiingay na mga ngaral dyan sa Pasita, na dating favorite ni Ina. Diba? Sabi, diba, darating daw yung araw, ikakasal yung church kay Jesus. At yung mga particular na ikakasal sa kanya, yung mga Baptist lang. No? At saka yung King James lang, King James. Mga yung mga ikakasal sa kanya. Mga binaptize lang talaga ng tama at mayroong authority. Pero talaga bang may literal na kasalan? Yun ang tanong ko. Siguro pinakamagandang example lang yung kasalan sapagkat alam natin na yung intimate na relation, meron yung pinaka-intimate na meron ang tao na relation is yung kasal. So, parang ginamit din itong analogy sa mga mananampalataya, specifically sa iglesia, kaya tinawag siyang bride. Pero makakasiguro po tayo na magkakaroon ng malaking kagalakan sa bagong langit at bagong lupa kapag si Jesus ay bumalik na. So, di ko sigurado kung literal na may pastor sa harap, gano'n. Joke lang. Sino yung pastor? Sino yung pastor? So, dahil yung gano'n yung pag-i-illustrate sa atin, sa intimate na meron tayong relasyon kay Jesus, ay ginamit yung word na bride. So, di ko po sigurado kung literal na kasalan yun. Pero merong malaking kagalakan sa araw. Okay. Maraming salamat. So,
Yung paggamit kasi po ng salitang kasalan, palagay ko yun ang isa naging problema doon sa mga nag-i-interpret ng Bible, especially sa Book of Revelation. Na ginagawa nilang literal yung mga nandoon. Highly symbolical yung Book of Revelation. At pag sinabing kasalan doon, hindi tumutukoy ito na merong literal. Kasi paano ikakasal si Jesus kung literal yun sa napakaraming tao? Ano mangyayari? Paano kasalan yun, di ba? Yun ay, ang ibig lang sabihin nun ay intimacy. Ginamit ni Eko yung salitang intimacy. Maganda yan. There will be an intimate communion with Jesus and the church. Sa pagbabalik ni Jesus, magkakaroon ng intimate communion with Him. So, ang ginamit na term doon ay kasalan. Yung salita kasing kasalan, yun yung ano di ba? Yun yung tinatawag na signal of the intimacy. Di ba? Pagka may kasalan, yun na yung simula ng pagkakaroon ng intimacy, yung consummation nung kanilang agreement bilang mag-asawa. So parang ganun. Tayo ay may relasyon na sa ating Panginoong Kristo, kung tayo nanampalataya sa Kanya, siya ay ating Panginoon, na tayo ay siyang ating tagapagligtas, siya ang ating malapit na yung relationship, pero magiging mas malapit ito sa araw ng Kanyang pagbabalik, na makakasama niya na ng mas malapit pa at mas intimate pa ang Kanyang bayan. So, yun. So, yung paniniwala ng mga landmark Baptist na meron daw literal na kasalan, tapos ang ikakasal lang daw yung mga Baptist na merong na King James Version ang hawak-hawak, at saka tawag nito ay na bautismuhan mula sa linya ni John the Baptist sapagkat si Jesus daw ay Baptist, no? At pagkatapos lahat ng hindi Baptist ay magiging tagapalakpak lang sa araw ng kasalan. Yun po ay walang patunay na itinuturo sa Biblia. Yun ay haka-haka lang. No? So, meron pa ho kayong gustong liwanagin, mga kapatid? Siguro isa sa mga tanong, Jericho, nung bang si Jesus ay bata pa, alam mo, teenager, yung bang kaalaman niya, ganap na ba yung kaalaman niya sa katatayuan niya sa lahat ng bagay bilang, yung lahat ng bagay, alam ba, di ba tayo nag-grow tayo sa ating knowledge Diba? Yung alam natin nung grade 1 tayo, syempre, hindi na yun yung alam natin ngayon. Mas marami na tayong alam. So si Jesus ba, being God and at the same time man, pareho ba natin? Sa tingin mo? Naniniwala po ako kasi na meron na siyang kaalaman kahit bata pa siya. Kasi nagawa niyang i-please yung ama. Dahil aware siya na kailangan niyang i-please ang Diyos Ama at gawin yung kalooban niya. Pero hindi ganun kaganap dahil alam natin na habang tumatanda siya, doon siya nagiging aware sa pamamagitan lalo ng pag-aaral ng kanyang salita. So naniniwala po ako na may kaalaman na siya pero hindi pa ganun kaganap. Okay. Meron pang gusto magtanong. Yes, magsalita. Si Ate Banji. Bigyan mo ng microphone si Ate Banji. Kasi po, mas naunawaan ko na yun talagang Christ's bride. Hindi talaga yung wedding ceremony Opo. na may officiating minister. Kung hindi yung union with Christ together with the believers. Kaya lang po, sana, ang tagal kong nanggaling sa sa Pentecostal. Sana magkaisa yung mga believers kasi as long na sabi nga as long na yung gospel ang pundasyon mo, huwag na yung naniniwala ka naman na ang Diyos ang
hindi kagaya natin, hindi magkakaroon ng union with Christ. Ang puso naman sa puso naman tumitingin ang Diyos. Hindi naman yun sa gaano ka ba katalino, theologian ka ba. Ako po, tanggap ko, hindi ko talaga maintindihan yung mga sumasakit ang ulo ko pag theology na. Ganun ba? Napakasimple lang ng aking paniniwala na kinakailangan kong Kinasasakit ba ni Genesis ang ulo nyo? kinakailangan kong maligtas, naniniwala naman ako sa gospel, pero totoo po na we are Christ bride. As long na, pero natutuwa ako, naging reformed ako. Pero hindi ko naman kinamumuhian yung pinanggalingan ko. Tama po. Dahil, alam ko, naninindigan sila kasi yun ang natutunan nila eh. Pero darating din ang araw na, hindi ko naman sinasabing maging reformed sila, kung hindi, makita nila kung ano talaga yung totoo. Salamat. Maraming salamat. Alam mo yung hangarin ninyo, Ate Banji, napakaganda nun. Ng pagkakaisa. Kaya nga lang, meron pong tinatawag po tayong iba't ibang anggulo ng pagkakaisa. There is a so-called category of unity. No, there is the very important core of unity, that is the gospel. Yun po ang pinaka-core natin. Kung pareho tayo ng paninindigan sa Ebanghelyo, meron na tayong pagkakaisa. Yun pa lang. Pero siyempre, meron pang, kumbaga sa circle, no, paliit ng paliit, meron kang humahanap ka ng mga tao na unti-unti ay nagkakaroon ng agreement sa nakikita mong maliwanag sa Bible. Pero the mere fact na yung isang tao, tama yung sabi ni Ate Banji, the mere fact na kung ikaw isang mananampalatayang totoo kay Kristo, at ako ay mananampalataya, mayroon na tayong pagkakaisa. At the very point in time na mayroon kang mananampalataya, may pagkakaisa na tayo. Hindi ba tayo magkakilala? May pagkakaisa na tayo. Pero, yung pagkakaisa na yan, ay magkakaroon ng category unti-unti yan, lalo na sa mga importanteng mga paninindigan na dapat ay malinaw na naituturo sa atin. No? Yun yung sinasabi natin. So, may pagkakaisa tayo sa lahat ng Kristiyano, pero mayroon tayong higit na pakikipagkaisa sa mga taong merong, sinasabi natin sa English, like-minded believers. No? So, yun po. Yun ang dapat na maging tama sa isip natin. Pero tama yun, huwag tayong mamuhi, doon sa mga tao. Ako minsan, yung ibang mga comment ko naman, ito naman hindi pantutuligsa, no? Kundi ito, minsan ginagawa ko rin na paraan para magising yung isip ng marami. Kasi minsan may mga taong nagiging mainit sa kanilang paninindigan sa mga bagay na hindi malinaw sa Biblia. Tulad ng sasabihin mo na ang totoong lang ikakasal kay Kristo, mga Baptist, sa akin palagay ko ang tawag ko diyan ay elitism. No? That is an elitista mga taong yan, tingin nila sa sarili nila. Dahil sila lang ang may bautismo na galing kay John the Baptist daw. Dahil ang reliyon daw ni Jesus ay Baptist. No? Tayo, Baptist tayo, Reformed Baptist tayo. Pero hindi natin sinasabi na yung reliyon ni Jesus ay Baptist. At hindi nagsimula yung Reformed Baptist doon sa Jordan River. Diba? Hindi nagsimula yan doon. Wala namang ganon eh. Pero tapos King James lang na lahat ng mga version na hindi King James ay kay Satan, ayan ay isang malaking problema. So, may pagkakaisa ako sa iyo kung ikaw totoo mananampalataya, pero mas maigting ang pagkakaisa ko doon sa mga taong nakikita ko. Malinaw yung paninindigan nila sa Bible. Yun. Okay? Mga kapatid? Si Josiah. Josiah, you have your question. I thought you have your question. Okay. Wala na? Ay, si ate. Sige, Ludi. Meron tayong month and day. So si Cristo ba, totoong December 25 yung birthday niya kasi ayun yung sineselebrate. Sagutin mo, Eko. Walang malinaw na sinabi sa Bible kung kailan yung date. Pero may mga
May mga nag-aaral na mga around May daw siya pinanganak. Parang yun. Kasi, pero walang malinaw na sinabi sa Bible. Pero isa lang yung totoo, pinanganak siya. Oo. At hindi naman binigyan ng pagpapahalaga din sa Bible kung kailan siya pinanganak. So, yun po. Hindi po natin kayang patunayan na December 25 si Jesus pinanganak. Isang bagay lang kung bakit naging December 25, yan ay isang edict ng emperor ng Rome na ang pangalan ay si Constantine the Great noong. Si Constantine, dahil mayroong celebration, ang mga pagan nung araw, yung mga tawagin Mithraism, sinasamba nila yung pangalan na, yung sun god na ang pangalan si Mithra. Hindi yung Mitra na dating speaker ng house, ha? Yung si Mithra, no? Sinasamba nila at tuwing December 25, nagkakaroon sila ng pagdiriwang. So sabi ng pero yung mga Christian, walang pagdiriwang kasi nga hindi nila alam kung kailan pinanganak si Jesus. Kaya naisip ni Constantine, bakit i-adapt na lang natin yung December 25, pero ang pagdiwang natin, yung kapanganakan ni Kristo, hindi si Mitra. Yun ang nangyari. Kaya since then, yung December 25 ay naging celebration ng maraming mga Christian. Pero hindi dahil natiyak nila na December 25 pinanganak. Wala po. Hindi siya and personally, hindi ako naniniwala na December 25 na pinanganak si Jesus. Sapagkat ang sabi ng Bible, yung mga pastol ay nasa parang noong si Jesus daw ay pinanganak. Malamig yan pagdating ng Disyembre sa Middle East. So usually, ang mga pastol, wala sa parang dahil sa sobrang lamig. So, lumalabas na hindi siya taglamig, pinanganak. Kung ano bang buwan yon, hindi natin tiyak. Ngayon, kung nagsi-celebrate ka ng December 25, wala namang problema No? Wala namang problema. Pwede mo rin i-celebrate ng 26. Ibang 26. No? Pwede rin naman. Tama rin naman yung kanta natin ng mga, di ba? Ano ba yung kanta natin na kinakanta? Ang Pasko ay sumapit. Araw-araw ay Pasko. Ang araw-araw. Wala namang problema rin Oo nga, kuya. Oo nga, Billy. Pero, malinaw sa Bible, hindi tinuro sa Bible na ipagdiwang natin yung kapanganakan. Ang ipagdiwang natin yung kamatayan. Lord's Supper. Yung, sa pamamagitan ng Lord's Supper. Kaya, Christian liberty yung pagdiriwang ng kapanganakan. So kung gusto mong ipagdiwang yung kapanganakan, yan ay magpapasok sa tinatawag nating Christian liberty. Yung Christian liberty, kalayaang Kristiyano yan. Ibig sabihin, kung hindi ka nagdiriwang, okay lang yan. Kung magdiriwang ka, okay lang din. Huwag lang kayong magbangayan. No? Kasi Christian liberty yan. Christian liberty and liberty of conscience. Ang tawag natin dyan. Okay? Salamat Ludi. Tumalon tayo sa Christmas tuloy. Malayo pa. Thank you. Albert? Magbe-bare months. Malapit na yung bare months. Okay, maraming salamat at mag-break na tayo. Thank you po.